Kaya naman pala, kasi itong si Coach Nonoy Neri, dahil alam nyo ba, sa gitna ng kaliwat ka ng pambabatikos mula sa mga netizens, pinili ni Vincent Acero ng Pinas sa Asolabio na ipagtanggol ang kanyang trainer at coach na si Jack L. Capitan Tipura matapos ang masakit na pagkatalo niya kay Katsuma Akitsugi via 7-round technical knockout sa Florida, USA. Sa isang post sa social media, ibinahagi ni Asolabio ang kanyang pasasalamat at respeto kay Coach Tipura sa kabila ng mga kritisismo. Anya, Coach of the Year, Jack L. Capitan Tipura, thank you Dol sa magandang training camp na itinuro mo sa akin. Agad namang umani ng halo-halong reaksyon mula sa mga Pinoy boxing fans sa naturang post. Marami ang nagsasabing tila ipinagtatanggol ni Asolabio ang kanyang coach sa mga bashers na nagsasabing nagyabang umano si Tipura bago ang laban. Ngunit nauwi naman sa pagkatalo ang kanilang kampo. Ilan sa mga netizens ay nagpapahayag ng mga pagkadismaya habang ang ilan naman ay pinuri si Asolabio sa pinakitang respeto. Sa kabila ng pagkatalo, nanindigan sa Asolabio na walang sisiyan sa boxing. Isang laro na niya ay may manalo at may matatalo. Sa ngayon mga kwento ay patuloy ang pang-iinis si Coach Tipura sa mga bashers matapos ang kontrobersyal na laban. Ngunit ang post ni Asolabio ay tila malinaw na mensahe ng suporta at pagkakaisa sa kabila ng pangungutya. Samantala, sa edad na 42 anyos, hindi pa rin nawawala ang apoy ng former 4th Division World Champion na si Nonito the Filipino Flash Donaire na muling nagpahayag ng kanyang matinding pagnanais na makaharap sa ikatlong pagkakataon ang pambato ng Japan si Naoya Mansour Inoue. Sa panayam ng international sports media na Fast Break, inamin ng WBA Interim Bantamweight Champion na hindi pera o kasikatan ang nagtutulak sa kanya, kundi ang layunin na patunayan sa sarili na kaya pa niyang lumaban sa pinakamagaling sa mundo. At ayon sa ulat, makakalaban ni Donaire ang Japanese WBA Bantamweight Resist Champion na si Sia Tsutsumi ngayong Disyembre sa Japan. Ngunit sa gitna ng usap-usapan na iyon, taas ang sinabi ng The Filipino Flash na kanyang tunay na hangarin ay makaharap muli si Inoue, ang buksingerong 2 beses na siyang tinalo, una noong November 2019 at muli noong Hunyo 2022. Gusto kong amunin si Inoue, gusto kong makita ang pinakamagaling na bersyon ko. Alam kong mahirap, pero mag-training ako na higit pa kaysa sa dati. Ang inspirasyon ko ay magkakaroon ng tamang pag-iisip at disiplina. Kapag nagising ako tuwing umaga, sinasabi ko sa sarili ko, kaya ko pa, kailangan kong magpatuloy, pahayag ni Donaire. At para kay Donaire mga kwento, ang laban na ito ay hindi tungkol sa paghiganti o sa kasikatan na muling makukuha sakaling manalo siya. Sa halip, ito ay isang personal na misyon, isang pagkakataong maipakita na hindi hadlang ang edad at ng puso ng isang mandirigma ay hindi kailanman kumukupas. Hindi ko ginagawa ito para sa sinuman, ginagawa ko ito para sa sarili ko. Gusto kong patunayan na kahit sa edad ko, may apoy pa rin ako bilang isang manlalaban, dagdag ni Donaire. At ayon sa Fast Break, patuloy na inangaan si Donaire sa buong mundo dahil sa kanyang dedikasyon at determinasyong lumaban sa mga elite fighters, kabilang na si Roman Chocolatito Gonzalez. Isa pa sa mga gusto niya makasagupa bago tuluyang magretiro. Bagaman, marami ang nagsasabing mahirap ng maayos ang ikatlong laban kontra kay Inoue dahil sa kasalukuyang estado ng karera ng parehong boksingero. Nananatiling bukas at matatag si Donaire sa kanyang mitiin at para sa kanya, ang laban ay higit pa sa sinturon o titulo. Ito ay laban ng puso, tapang at karangalan bilang isang Pilipino. Tinapos ang ulat mga kwento sa pagbibigay-pugay sa kanya sa pagsasabing ang pagiging karibal ni Inoue at Donaire ay nakaukit na sa kasaysayan ng boxing. Ang kagustuhan ni Donaire na muling hamunin ang monster ay patunay na hindi natitinag na fighting spirit na isang tunay na mandirigma. Mga kakwento, sa darating na Disyembre, muling mapapatunayan kung hanggang saan aabot ang ningning ng The Filipino Flash, isang alamat na patuloy na lumalaban hindi para sa kasikatan, kundi para sa dangal at sariling paniniwala na kaya pa niyang sumabog sa entablado ng mundo at iwawagayway muli ang bandila ng mga Pilipino. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button.
Pero bago tayo tatapos mga kwento, syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong Edgardo Fulgencio, kay kakwentong Ronald Tan, kay kakwentong Gerald Carinal. At kakwentong nanonood ngayon, shoutout sa iyo dyan. Bueno, hanggang dito na po muna ang ating kwentuhan. At abangan nyo na po ating susunod na video. At dito na po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.